Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1851, Blow Up Tala Lotus at Hellfire. Hindi lang si Wang Zuo ang natigilan, dahil lahat ng tao sa paligid ay namangharin. Si Lin Fang ay mukhang ordinaryo, ngunit nagawa niyang talunin si He Lao, tiyak na hindi iyon normal. Ginamit pa niya ang parehong paraan ng He Lao. Si He Lao ay napakalakas, at isang dalubhasa sa paggamit ng Earth Energies. Kahit na ang kanyang katawan ay gawa sa Cosmic Energies. Sa entablado ng labanan, walang sino man ang nakayanan ng isang pag-atake mula sa kanya. Gayunpaman, inatake siya ni Lin Fang at itinulak siya sa gilid ng yugto ng labanan. Itinaas ni He Lao ang kanyang ulo at tinitigan si Lin Fang. Hindi niya naintindihan paano ginamit ni Lin Fang ang parehong lakas na ginamit niya. Gumawa si He Lao ng sarili niyang pag-atake gamit din ang ilang uri ng evolution spell, kaya paano siya gagayahin ni Lin Fang at magsagawa ng mas malakas na pag-atake kaysa sa kanya. Si Lin Fang lang ang nakakaalam na gumamit siya ng purong lakas. Kinokontrol mo rin ang kamatayan, lupa, at walang laman na espasyo ng cosmic energies. Tanong ni He Lao kay Lin Fang, pinaikit ang kanyang mga mata. Talaga. Sagot ni Lin Fang, tumanggo at pinakawalan ang tatlong uri ng cosmic energies. Anong spell ang ginamit mo ngayon? Pinindot ni He Lao. Hindi ko alam. Sabi ni Lin Fang, umiling-iling. Natutunan ko ang spell mula sa iyo. Nang marinig ni He Lao si Lin Fang, siya ay natigilan. Tumalikod siya at umalis sa battle stage. May isang taong natutunan ang kanyang spell ng ganoon kabilis, at ang pisikal na lakas ng lalaking iyon ay mas malaki kaysa sa kanya. Si He Lao ay mukhang tanga, ngunit siya ay isang mabilis na matuto, hindi tanga. Alam niyang mas malakas si Lin Fang kaysa sa kanya, kaya umalis na lang siya. Hindi ka palaging tama. Sabi ni Qin Yao, nakangiti kay Wang Zuo. Tumiti lang ng pilit si Wang Zuo. Madalas akong magkamali. Maraming malalakas na cultivator sa Great Imperial Song City. Hindi ko akalain na may taong mas malakas pa kay He Lao ang lalabas ngayon. Talagang henyo ang taong ito kung natalo niya si He Lao. Dapat ay mayroon na siyang lakas ng isang medium level na Hell Emperor. Nakaka-curious. Natutunan ba niya ang spell na iyon mula kay He Lao? Tanong ni Ministro Kala Sutra. Kung hindi nagsinungaling si Lin Fang, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang komprehensibong kakayahan. Kakapanood lang niya ng He Lao saglit, at natutunan na niya ang kanyang spell. Iyon ay hindi kapani-paniwala. Sa bleachers, may isang taong may puting pamaypay, at sa bawat pag-alog niya, may mga snowflake na lumitaw. Nakangiti niyang pinanood si Lin Fang. Sa tingin mo ba ay makakakuha ng 100 tagumpay ang taong ito? Ginaya niya ang spell ni He Lao at dinaig siya ng lakas. Baka makakuha siya ng 100 panalo. Sabi ng isa pa sa isang pavilion. Napangiti naman ng ibang nakasuot ng linan. Ang taong iyon ay mukhang isang mahirap at pedantic scholar, gayunpaman, walang minamaliit sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Prinsipe Mai. Alam ng lahat ang tungkol sa kanya. Ang kanyang hindi maiwasang net spell ay misteryoso, at maaaring pumatay ng mga tao ng mabilis. Hindi kinakailangan. Kakailanganin din niyang harapin ang ilang napakalakas na kalaban. Narinig ko na ang prinsipe ng Six Abysses ay dumating upang lumahok sa mga labanan. Kung ganoon ang kaso, sigurado akong makakakuha siya ng 100 panalo. Kaya tingnan natin kung siya ay manalo ng 100 beses. Nakangiting sabi ng binata kasama ang fan. Prinsipe ng 6 na kalaliman. Nagulat ang mga tao sa pavilion. Sabi ng isa sa kanila. Kung darating siya, magiging interesante. Baka kasing lakas natin siya. Ang mga taong nakakuha ng 100 tagumpay ay pambihira. Lahat sila ay may tiwala sa sarili. Pagsang-ayon ni Ministro Kala Sutra, habang tinitingnan ng mga kabataan sa mga pavilion. Kung ang isang tao ay nagtagumpay na manalo ng 100 beses sa isang sunod-sunod, sila ay sapat na kwalipikado upang maging kumpiyansa sa sarili. Time na tugon ni Wang Zuo. Parang may tiwala siya sa sarili gaya ng dati. Nagkamali man siya tungkol kay He Lao, sa bawat pag-uusap niya, parang ang kapalaran ay nakasalalay sa kanyang paniniwala. Naunawaan ni Ministro Kala Sutra na si Wang Zuo ay may tiwala sa sarili, ngunit tama rin siya. Ang 100 sunod-sunod na tagumpay ay talagang hindi kapani-paniwala, at ang mga taong nagawang gawin iyon ay kwalipikadong maging tiwala sa sarili, sa katunayan. Bukod pa rito, si Wang Zuo mismo ang natalo ng 100 sunod-sunod na tao nang walang pahinga. Natalo pa niya ang mga sikat na tao. Sa makatuwid, may karapatan din siyang maging tiwala sa sarili. Lalo na sa pag-agos ng dugo ni Great Emperor Song sa kanyang mga ugat. Naglaban sina He Lao at Lin Fang, kaya nakita niya kung gaano kalakas si Lin Fang. Gayunpaman, malamang na may ibang tao na hindi maniniwala na mas malakas si Lin Fang. Sa makatuwid, mas maraming tao ang tumuntong sa yugto ng labanan ni Lin Fang. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na hindi sinasadyang nanalo si Lin Fang laban kay He Lao, talagang napakalakas niya. Sa tuwing may aakyat sa kanyang battle stage, sinusuntok sila ni Lin Fang at tinatalo sila. Karamihan sa kanila ay itinapon mula sa entablado ng labanan. Nakuha ni Lin Fang ang kanyang unang 10 tagumpay ng napakadali at tila nakaka-relax. 10 tagumpay. Malakas siya, pero may alam ba siyang gawin? At saka, ganoon ba siya kapamilyar sa spell cage spell na ginaya niya kay He Lao? Naisip ng mga nagmamasid.
Sa sandaling iyon, isang taong mukhang napakalaking gansa ang nagpakpak ng kanyang mga pakpak at nanatiling nakabitin sa itaas ng yugto ng labanan, na naglabas ng mga cosmic energies. Mayroon siyang mga gintong mata na nakatitig kay Lin Fang. Bigla siyang nawala. Naramdaman ni Lin Fang ang isang malakas at matalim na chi na gumagalaw patungo sa kanya. Ang dambuhalang at makapangyarihang gansa ay sumugod patungo kay Lin Fang. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao habang siya ay nawala sa hangin. Ito ay ang parehong lumang suntok. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay mas mataas, dahil ginamit niya ang Wind Cosmic Energies. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang gansa. Ang taong iyon ay hindi gagamit ng Cosmic Energies laban kay Lin Fang. Ay pakulong. Sabi ni Lin Fang. May lumitaw na hola, ngunit ang hola ni Lin Fang ay hindi kasing perpekto ng kay Helaw. Nasira agad ang kulungan na iyon nang salakayin ito ang gansa. Ngunit nakikita ni Lin Fang ang gansa na gumagalaw ng malinaw, at ang kanyang kamao ay naninirahan dito habang nakatitig siya sa mga gininto ang mata ng gansa. Ang gansa ay biglang hindi na makagalaw, at naramdaman na ang kanyang espiritu ay masisira. Kahit na hindi siya pamilyar sa hola gaya ni Helaw, sapat siyang malakas para gamitin ito sa pakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Kalmadong pag-obserba ni Wang Zuo. Mukha siyang mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan. Napagtanto ng lahat na si Lin Fang ay iba at abnormal na malakas. Natalo niya si Helaw, at ngayon ay natalo na rin niya ang gansa. Nang manalo si Lin Fang ng 60 beses, paunti-unti ang mga tao na tila handang umakyat sa yugto ng labanan. Si Lin Fang ay kalmadong nakatayo doon, hindi siya mukhang pagod. Madali siyang nanalo ng 60 laban. Si Zhang Heng ay nasa isa pang yugto ng labanan at ang mga laban ay hindi ganoon kadali para sa kanya. 40 sunod-sunod na panalo pa lang, at mukhang pagod na pagod. Sa bleachers, 4 na tao ang sumulpat, 2 sa harap, 2 sa likod nila. Sa harap ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang dalaga. Ang balat ni Ministro Kala Sutra ay sobrang puti, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay mas maputi, parang nyebe. Para siyang may sakit. Gayunpaman, kung isasaalang-alang kung saan siya nakatayo, hindi siya maaaring magkasakit. Mas maputi pa ang dalaga ngunit napakaganda pa rin. Mas maganda siya kaysa sa lalaki. Ministro Aptala. Tumayo si Wang Zuo at magalang na binati ang mga bagong dating. Tumango siya at ngumiti kay Ministro Aptala at sa katabi niyang dalaga, at saka mabilis na umiwas ng tingin. Alam ni Wang Zuo na sa mga babae, kung hindi mo sila titingnan, akala nila ikaw ay walang pakundangan, at kung titingnan mo sila ng medyo matagal, akala nila gusto mo silang matulog. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ang subukan at huwag lumampas ang mga bagay. Aptala, nandito ka rin. Nakangiting sagot ni Ministro Kala Sutra. Pareho silang pinuno sa impyerno, kontrolado ni Ministro Aptala ang Aptala Health. Pareho silang matataas na opisyal ng Tenyama Courts. Narinig ko na maraming bagay ang mangyayari. Nakangiting sabi ni Ministro Aptala at umupo sa tabi nila. Qin Yao, babae, nandito ka. Dumating ako sa tamang oras. Sabay tayong manood. Iminungkahing Ministro Kala Sutra na nakangiti at nakaturo sa isa sa mga yugto ng labanan. Iyon ang yugto ng labanan ni Lin Fang. Medyo malakas ang batang iyon. Walang makakatalo sa kanya. Nanalo na siya ng 62 laban at hindi pa siya nagpapahinga. Aptala, sa tingin mo kikita siya ng 100 beses. Tingnan natin at tingnan. Sagot ni Ministro Aptala. Nagpatuloy siya sa panonood habang patuloy na nanalo si Lin Fang. Ang 100 tagumpay ay hindi magiging problema para sa kanya. Sabi ni Aptala kay Ministro Kala Sutra. Paano kung ayaw niya? Matalas na sagot ni Ministro Kala Sutra. Sumulyap si Ministro Aptala kay Qin Yao. Tubos niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Ministro Kala Sutra. Naisip din ng isa pa na maaaring manalo si Lin Fang ng 100 beses, ngunit hindi niya ito pinayagan. Kung hindi niya gagawin, mag-aalok ako kay Qin Yao ng asol na Aptala Lotus. Nakangiting sagot ni Ministro Aptala. Ngunit paano kung manalo siya ng 100 beses? Aptala. Protesta ni Ministro Kala Sutra. Dahil sinabi ni Ministro Aptala na mag-aalok siya ng asol na Aptala Lotus kay Qin Yao, hindi niya mapalampas ang pagkakataong ito. Kung hindi niya gagawin, mag-aalok ako ng ilang apoy ng impyerno sa iyong anak. Mabilis na sagot ni Ministro Kala Sutra. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1852, Blade Technique at Sword Technique. Kinokontrol ni Ministro Aptala ang Aptala Health. Ang mga asol na latyos ng Aptala ay kumakatawan sa kanyang lakas at sa pinagmulan ng 10,000 bagay ng paglikha. Kinakatawan ng apoy ng impyerno ang lakas ni Ministro Kala Sutra. Ang apoy na iyon ay mapanira at makapangyarihan. Ang dalawang bagay ay mahalagang bagay para sa mga emperador ng impyerno. Kung hindi nila inilabas ang mga ito kahit na sinabi nila, ito ay isang kahihiyan. Gaano kagaling? Mas papansinin ko pa ang mga laban. Bulalas ni Wang Zuo nang marinig niyang tumaya ang dalawang ministro. Nagulat siya, ngunit siya ay direktang inapo ni Great Emperor Song at marami siyang nakita sa kanyang buhay. Sinabi niya iyon upang mapatahimik ang dalawang ministro sa isang palakaibigang paraan. Nang marinig sila ng mga tao sa paligid ng mga pavilion, nagulat din sila. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang ministro, hindi direkta ang kanilang pagtatalo. Siyempre, sila ay mga ministro sa ilalim ng Great Emperor Song.
Sa kanilang cultivation level ay hindi sila makalaban ng totoo, kaya tumaya sila sa mga resulta ni Lin Fang. Parehong mahalagang bagay ang asol na Aptala Lotus ni Ministro Aptala at ang impyerno ni Ministro Kala Sutra. Para sa mga emperador ng impyerno, ang mga bagay na iyon ay napakahalaga at lubhang kapaki-pakinabang. Para sa dalawang ministro, hindi sila kasing halaga, at hindi nila ito kailangan. Ministro Aptala, may tiwala ka sa binatang iyan. Nakangiting sabi ni Ministro Kala Sutra. Iniunat ni Ministro Aptala ang kanyang payat na puting kamay at ngumiti. Ministro Kala Sutra, kung hindi mo inisip na makakakuha siya ng 100 tagumpay, hindi mo na ako tatanungin ng anuman. Lubos niyang naunawaan na nang itanong sa kanya ni Ministro Kala Sutra ang tanong na iyon, mayroon na siyang sagot sa kanyang sarili. Naisip din ni Ministro Kala Sutra na si Lin Fang ay maaaring manalo, ngunit ngayon ay iba na ang mga pangyayari. Iyon ay isang sandali bago, ngayon, sa tingin ko ay hindi na siya mananalo. Tumiti si Ministro Kala Sutra. Tumingin siya kay Wang Zuo. Wang Zuo, ano ang tingin mo sa batang iyon? Tumingin si Wang Zuo kay Ministro Kala Sutra, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon habang mahinahong sumagot. Tingnan natin kung sino ang papasok sa battle stage. Napatingin si Wang Zuo kay Qin Yao. Naunawaan ni Ministro Kala Sutra ang ibig sabihin ni Wang Zuo. Nang marinig ni Ministro Kala Sutra si Wang Zuo, ngumiti siya. Ang binata na ito ay hindi nais na makasakit ng sinuman, kaya't magalang siyang sumagot. Hindi alam ni Lin Fang na nakatingin sa kanya ang mga tao sa bleachers. Hindi rin niya alam ang taya ng mga ministro. Nakapanalo na siya ng 72 laban. Para sa kanya, hindi mahirap ang pakikipaglaban sa antas ng mababang antas ng Hell Emperors na manalo ng 100 beses. Kahit sa Great Imperial Song City, hindi madaling makahanap ng mababang antas ng Hell Emperor na kasing lakas ni Ji Wuyu. Malakas ang mga kakayahan ni Ji Wuyu sa pakikipaglaban. Bihira para sa mga mababang antas na emperador na ganoon kalakas. Kadalasan ng mga taong ganoon kalakas ay may espesyal na katawan. Kumbinsido si Lin Fang na may mga malalakas na cultivators sa lugar na ito, ngunit hindi sila nakikita araw-araw. Kahit na mayroong ilan, kailangan din nilang pumunta sa yugto ng labanan. At saka, kahit na may mga taong mas malakas kay Ji Wuyu ang gustong makipaglaban sa kanya, siya ay nanalo ng higit sa 70 laban at hindi siya pagod. Ginaya lang niya ang atake ni He Lao para makapag-practice siya. Naging perpekto ang lahat. Patuloy na nanalo si Lin Fang. Parami ng parami ang nanunood sa kanya. Ang ilang malalakas na cultivator ay nakipaglaban sa kanya, gusto nilang talunin siya at makinabang sa kanyang mga tagumpay, ngunit ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagkatalo sa kanila ng kasing bilis ng kanyang pagkatalo kay He Lao. Si Lin Fang ay nanalo na ngayon ng 81 laban. Parami ng parami ang nanunood sa kanya, kasama na ang mga kabataang iyon sa mga pavilion. Nakangiti ang ilan sa kanila sa tuwing umaatake si Lin Fang. 82 fights na ang panalo ng lalaking iyon, at hindi pa siya nagpapahinga. Alam mo ba kung sino siya? Karaniwan, ang mga tao ay nagpapahinga bawat 10 laban, ngunit siya ay hindi. Gusto niyang maakit ang atensyon ng mga tao at sumali sa hukbo sa mataas na posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapakita kung gaano kakalakas ay napakahalaga sa mundo ng paglilinang. Ang pinakakahangahangang bagay ay na siya ay nanalo ng higit sa 80 laban at parang normal lang sa kanya. Siya ay mukhang kalmado at nakaka-relax, at hindi pa ginagamit ang kanyang buong lakas. Hindi naman siya mukhang pagod. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang at nagsasalita. Nakapagtataka, walang umakyat sa entablado ng labanan para makipaglaban sa kanya saglit. Si Lin Fang ay mukhang napakalakas, at ayaw nilang lumampas ito. Kung gumamit ng mas malupit na pag-atake si Lin Fang, baka mas nakakatakot pa siya. Ching, sa tingin mo gaano kalakas ang lalaking iyon? Tanong ni Ministro Aptala sa magandang dalagang puti sa tabi niya. Hindi ko alam. Sagot ni Ching, umiling-iling. Hindi niya makita kung gaano kalakas si Lin Fang. Siya ay nanalo ng higit sa 80 laban, at hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Talagang mananalo siya ng 100 beses. Ipinahayag ni Ministro Aptala. Mabait siya at palakaibigan. Gayunpaman, naging matatag din siya, para hindi makalimutan ng mga tao ang kanyang mga salita. Nang marinig ni Ministro Kala Sutra si Ministro Aptala, tumingin siya sa yugto ng labanan. Alam niyang napakalakas ni Lin Fang, ngunit hindi makapanalo si Lin Fang ng 100 laban. Maraming malalakas na cultivator. Namangha na ang binatang iyon sa lahat sa kanyang 81 tagumpay. Bihira lang yan. Kung may makatalo sa kanya, gagantimpalaan sila. Biglang nagsalita ng malakas si Ministro Kala Sutra. Kakaiba ang tingin ng mga tao sa kanya. Isang gantimpala para sa pagkatalo kay Lin Fang. Dahil doon, tumingin ang lahat kay Lin Fang. Kung matalo nila siya, gagantimpalaan sila ngunit mapapansin din sila ng gobyerno. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang tumalon papunta sa battle stage. Nakasuot siya ng puting damit at mukhang agresibo. Ang kanyang ekspresyon ay kasing talas ng isang talam. Si Han Fang iyon. Makapangyarihan ang kanyang talam. Kapag ginamit niya ang kanyang 7 strike attack, laging namamatay ang mga tao. Sa wakas, isang taong malakas. Naisip ng mga tao pagkatapos nilang makilala ang cultivator, nagulat na sumali siya. Ang 7 strikes blade technique ni Han Fang ay laging pumapatay ng mga tao.
Isang taon na ang nakalipas, dumating din siya sa entablado ng labanan, nanalo siya ng 85 beses, ngunit siya ay pagod at kailangang magpahinga. Si Prince Mai ay tumalon din sa entablado ng labanan noon. Ngayon, isang taon na ang lumipas. Mas lumakas siguro siya. Lahat ay nagkomento. Si Hanfang ay nagsanay ng husto sa paglilinang noong nakaraang taon. Naglabas si Hanfang ng isang itim na talam, na hugis gasukli na buwan. Hindi ito parang espada, ang talam na iyon ang pumutol sa mga tao. Ang pamamaraan ng talam ni Hanfang ay tungkol sa pagpatay ng mabilis hanggat maaari. Pinutol ni Hanfang ang hangin gamit ang kanyang talam, hindi nagsasalita ng anumang bagay na walang kaparakan. Ang kanyang itim na talam ay naglalaman ng malakas na agresibong enerhiya. Sinisingil niya si Linfang ng walang humpay na kalooban. Tinitigan ni Linfang ang talam. Isa itong talam ng kamatayan ng impyerno, at naglalaman ng ilang lakas ng hangin at lupa. Si Hanfang ay mukhang sobrang agresibo at napakabilis din. Ang kanyang 7 strike laceration technique ay makapangyarihan, agresibo, walang takot, at kabayanihan. Ang kanyang talam ay maaaring pumatay ng mga tao sa isang kisap mata. Naramdaman ni Linfang ang mga enerhiyang nakapalibot sa kanya. Gaano ka-agresibo, brutal, at marahas. Ang mga mata ni Linfang ay naging itim. Sinimulan niyang gamitin ang Celestial Evolution Holy Scriptures upang gayahin ang pamamaraan ng kanyang kalaban. Bigla niyang nakitang malinaw kung gaano kalakas ang talam. Ang ganitong agresibong pamamaraan ng talam ay posibleng pumatay sa mga emperador sa katamtamang antas. Gayunpaman, dahil siya ay lubhang agresibo, malamang na siya ay may kahinaan sa kanyang depensa. Parang hindi niya pinansin ang depensa. Ilang tao ang maaaring aktwal na maka-counterattack pagkatapos ng napakalakas na pag-atake ng talam. Kadalasan, sapat na ang unang strike. Ang unang hampas ay hindi pa umabot kay Linfang bago lumitaw ang pangalawang talam. Para bang may mga blades na nahuhulog mula sa langit na parang mga shooting star, lahat sila ay nakasisilaw. Ilang tao ang maaaring lumaban sa kanya. Ang kanyang mga pag-atake ng talam ay madaling makapaghiwa-hiwalay ng mga tao. Maging si Ministro Kalasutra ay namangha at nagsabi, napakagandang pamamaraan ng talam. Kung gumalaw siya ng kaunti ng mas mabilis, kung gayon ang kanyang diskarte ay magiging mas malakas. Malinaw na tinutulungan ni Ministro Kalasutra si Hanfang. Gaya ng inaasahan, narinig ni Hanfang si Ministro Kalasutra at agad na naglabas ng mas maraming wind cosmic energy. Lalong naging matalas ang kanyang atake. Gayunpaman, may mga exception. Habang umuusad ang pag-atake ng talam ni Hanfang, isang uri ng lakas ng espada ang bumaba mula sa langit. Parang 1,000,000 death sword ang nahuhulog mula sa langit, naramdaman niya ang matatalas na enerhiya. Tumingin siya kay Linfang at nakita niya ang dalawang mata, ang mga mata ng 9 Netherworlds. Nagsimulang manginig ang kanyang paghahangad. Nakatuon lang siya sa sarili niyang pag-atake, hindi niya inaasahan na gagamit si Linfang ng ganoong pag-atake laban sa kanya. Ngayon ay medyo komplikado ang mag-react. Kahit na ang kanyang pag-atake ay katanji tangi, kung ang kanyang mga kalaban ay pinatay siya bago siya magkaroon ng oras upang i-deploy ang mga ito, kung gayon ano ang punto. Kaya naman, umatras si Hanfang, nagkaroon ng masamang premonition. Biglang nawala ang kanyang blade energies. Itinaas ni Hanfang ang kanyang ulo habang lumalabas ang mga patak ng pawis sa kanyang noo. Ang mga mata ng lahat ay dilat na dilat, hindi nila naiintindihan kung bakit hindi makagalaw ang talam patungo kay Linfang, at kung bakit umaatras si Hanfang. Sa totoo lang, hindi lang umatras si Hanfang, bigla siyang tumalikod at tumalon sa stage. Ipinahayag niya, natalo ako. Natalo siya, kaya walang silbi ang pananatili sa entablado ng labanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1853, Huling Labanan. Ang Nihility Sword Scriptures ay nagpapahintulot sa isang cultivator na matuto ng higit pa tungkol sa layunin ng espada. Ang kahulugan ng espada ay maaaring sumulong sa walang bisa. Nihilism. Matagal nang hindi pinag-aralan ni Linfang ang Nihility Sword Scriptures, kaya hindi niya gaanong na-control ang mga sword technique ng mga kasulatan. Sa kanyang Nihility Sword, hindi niya mapatay si Hanfang. Gayunpaman, matalino si Hanfang at naiintindihan niya na ang Nihility Sword ni Linfang ay mas malakas kaysa sa kanyang 7 Blades Laceration Technique. Perpekto ang kanyang pag-atake, ngunit hindi ito sapat laban kay Linfang. Lahat ay nakatingin kay Linfang. Alam nilang maaaring manalo si Linfang bago magsimula ang labanan, ngunit hindi nila akalain na sumuko si Hanfang. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Hindi pa rin kumikibo si Linfang. Si Hanfang ay umatras lang at diretsyong sumuko. Alam nila na hindi maaaring hinayaan ni Hanfang na manalo si Linfang ng kusa. Sa kanilang cultivation level, walang gumawa niyan, mga bata lang o puweril na tao ang gumawa ng mga ganyan. Malamang na gumamit si Linfang ng lihim na pamamaraan, at sumuko na si Hanfang. 82 tagumpay. Papalapit na siya ng papalapit sa 100 tagumpay. Naisip ng karamihan, na nanonood kay Linfang. Magiliw na ngumiti si Ministro Aptala at sinabing, nakaramdam ako ng lakas ng espada. Hindi ipinakita sa amin ng batang iyon ang lahat ng kaya niyang gawin. Kahit sino pa ang makapasok sa battle stage, hindi ko akalain na mananalo. Siyempre, si Ministro Aptala ay nagsasalita ng malakas para marinig ni Ministro Kalasutra. Tumiti pabalik si Ministro Kalasutra. Paano kung lumaban si Ching Ching sa kanya? Hindi ko alam.
Masayang tugon ni Ministro Aptala. Maaari siyang manalo o matalo. Tumiti siya kay Qin Yao at nagtanong. Qin Yao, sa tingin mo ay talagang matatalo mo siya? Siyempre. Kumpiyansa na sumagot si Qin Yao. Umiwas lang ng tingin si Ministro Aptala. Siguradong lalaban si Qin Yao. Nakipagpustahan si Ministro Kalasutre sa kanya, kaya kinailangan ni Qin Yao na gamitin ang kanyang buong lakas laban kay Lin Fang. Tumingin si Ministro Aptala kay Lin Fang at ngumiti. Mas kakaunti pa ang gustong lumaban sa kanya. Sa sandaling iyon, hayagang sinabi ni Ministro Kalasutra. 82 tagumpay. Wala bang mababang antas na Hell Emperor sa Great Imperial Song City na kayang talunin ng binatang ito? Kumikislap ang mga mata ng maraming tao. Si Lin Fang ay napakalakas. Ang pagkatalo kay Lin Fang ay hindi na tungkol sa 100 tagumpay. Mas naging makabuluhan pa. Nang marinig ni Ministro Aptala si Ministro Kalasutra, tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, Bata, kapag nakakuha ka ng 100 tagumpay, bibigyan kita ng asul na Aptala Lotus. Blue Aptala Lotus. Lahat ng tao ay napalingon sa pagtataka. Kung manalo si Lin Fang ng 100 beses, bibigyan siya ni Ministro Aptala ng Blue Aptala Lotus. Ano ang mali sa ministro? Bakit sila nakikipagkompetensya ng ganoon? Ang Blue Aptala Lotus ay naglalaman ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha, at ngayon ay sinasabi niyang handa siyang ibigay ang isa sa taong iyon. Namang nanonood. Natural na narinig ni Lin Fang ang lahat, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtatakang tumingin kay Ministro Aptala. Gusto ni Ministro Kalasutra na talunin siya ng mga tao, at gusto ni Ministro Aptala na manalo siya. Parang hindi sila magkaibigan. Maraming salamat, Ministro. Tumiti si Lin Fang. Hindi niya naiintindihan ang mga layunin ng mga taong ito, ngunit para sa kanya, may mga pakinabang lamang. Isang ministro ang nagbibigay pansin sa kanya, iyon ay isang magandang bagay. Papalapit na siya sa kanyang layunin, gusto niyang maakit ang atensyon ng matataas na opisyal, at tiyak na matataas na opisyal ang mga ministro na iyon, nasa ilalim lang sila ng Great Emperor Song sa hierarchy. Hindi na kailangan. Kung manalo ka, makukuha ko ang impyerno ni Ministro Kalasutra. Napakagandang bagay din para sa akin. Natatawang sabi ni Ministro Aptala. Nang marinig iyon ng karamihan, naunawaan nila. Si Ministro Aptala at Ministro Kalasutra ay tumaya sa mga laban ni Lin Fang, at inakala ni Ministro Aptala na si Lin Fang ay makakakuha ng 100 tagumpay, habang inakala ni Ministro Kalasutra na si Lin Fang ay hindi. Alam na ng ibang tao sa bleachers na tumaya ang mga ministro. Marami sa kanila ang nagnanais na sila si Lin Fang sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, may ibang umakyat sa entablado ng labanan. Ang taong iyon ay napakalakas, ngunit malayo sa pagiging kasing lakas ni Han Fang. Walang pakialam ang cultivator na iyon, gusto niyang labanan si Lin Fang para magsanay, alam niyang hindi siya mananalo. Bukod, sulit itong subukan, kung suswertehin siya, baka manalo siya. Siyempre, natalo siya, at mayroon na ngayong 83 panalo si Lin Fang. Pagkatapos noon, mas maraming tao ang lumaban kay Lin Fang, ang ilan ay mas malakas, ang ilan ay mas mahina. Kung ang mga taong iyon ay pumili ng isa pang yugto ng labanan, maaari silang manalo ng 50 laban, hindi bababasa. Sa kabuuan, walang sino man ang maaaring magdulot ng banta kay Lin Fang. Mabilis na naabot ni Lin Fang ang 77 tagumpay. 3 laban pa, naisip ng karamihan. Si Lin Fang ay 3 tagumpay ang layo sa tagumpay. Kung nanalo siya ng 100 laban, makakasama niya ang hukbo at makukuha ang Blue Aptala Lotus ni Ministro Aptala. Napatingin ang lahat sa dalawang ministro. Mukha silang walang pakialam, imposibleng malaman kung ano ang iniisip nila. Prinsipe ng 6 na kalaliman. Sa sandaling iyon, ang karamihan ay nakakita ng isang silhouette malapit sa battle stage. Kumunat ang noo nila. Ito ay ang prinsipe ng 6 na kalaliman. Nais ba niyang labanan ang lalaking ito? Kahit na ang Prince of the Six Abysses ay isang mababang antas ng Hell Emperor, sikat na sikat siya. Marami na siyang napatay na katamtamang antas na emperador. Siya ay napakalakas, at kasing sikat ni Prinsipe Mai. Makapangyarihan ang kanyang 6 Hell spell, kaya niyang ihulog ang mga tao sa kailaliman ng impyerno. Naisip ng karamihan nang makita nila ang prinsipe ng 6 na kalaliman. Mukhang excited sila. Dahil naroon ang prinsipe ng 6 Abysses, ibig sabihin ay gusto niyang lumaban kay Lin Fang. Naparito ako upang makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa iyo. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ang tao ay nakasuot ng puting damit at lumipat patungo kay Lin Fang na parang kidlat. Hindi malinaw na nakikita ng mga tao ang silweta. Napakabilis na espada. Napakalakas. Naisip ng karamihan, na nakatingin sa entablado ng labanan. Naramdaman ni Lin Fang ang isang malakas na enerhiya ng espada na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kahanga-hanga ang bilis ng taong ito. Ang kanyang bilis na cosmic energies ay nagpabilis ng kanyang espada. Nais niyang patayin ang kanyang mga kalaban sa lalong madaling panahon. Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang karagatan ng purple energy, iyon ang kanyang purple lake tang. Tumaas ito sa langit, ang mga ilaw ng espada ay bumaril sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang hola. Sirain. Sigaw ng kanyang kalaban, nagpakawala ng layunin ng espada.
Naglabas si Lin Feng ng Wind Cosmic Energies at Kalpa Strength na bumaba mula sa langit. Pinalibutan ng lakas ng kamatayan Kalpa ang layunin ng espada ng kalaban, sinira ito, at pagkatapos ay pinalibutan siya. Kalpa. Nanumpa si Lin Feng. Ang kanyang lakas ng Kalpa ay tumaas hanggang sa kalangitan, at ang hangin ay kumaluskos. Ang kanyang kalaban ay nagbigay ng isang nakakakilabot na tili nang lumapag si Lin Feng at sinuntok siya. May tunog ng pagkabasag ng mga buto, at ang lalaki ay nabalian at bumagsak sa entablado ng labanan, ang ilan sa kanyang mga paa ay nakayuko sa imposibleng paraan. Pinapahiya mo ang sarili mo, mapanuksong sabi ni Lin Feng. Natigilan ang kanyang kalaban. Ngunit sinimulan na niya ang laban, agad niyang inatake si Lin Feng kahit hindi pa siya nakakarating sa battle stage, kaya nagpa siya si Lin Feng na hiyain siya pabalik. 78. Dalawa pang laban at si Lin Feng ay makakakuha ng 100 tagumpay. Gayunpaman, ang prinsipe ng 6 na kalaliman ay tila hindi handang lumaban. Nagulat ang mga tao nang makita nila iyon. Gusto niyang maghintay na maging huli. Naisip ng maraming taong nanonood sa Prince of the Six Abysses. Nasa isip niya talaga iyon. Madaling natalo ni Lin Feng ang susunod na kalaban at nagkaroon ng 79 na tagumpay. Iyon ay ang labanan. Isang silweta ang tumaas sa hangin. Ito ay ang prinsipe ng Six Abysses na naghahanda na hamanin si Lin Feng para sa huling labanan. Ayan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang karamihan ay nakakita ng silhouette sa likod ni Lin Feng, isang magandang dalaga. Nagulat ang mga tao. Ang anak ni Ministro Kalasutra, si Qin Yao. Gusto rin niyang lumaban sa kanya. Naisip ng mga manonood. Hindi nila akalain na ang anak ni Ministro Kalasutra ay gugustuhin ding lumaban. Bumaba ka, sabi ni Qin Yao sa prinsipe ng Six Abysses. Kumunat ang noo ng prinsipe ng 6 na kalaliman at tinignan siya ng masama. Ito ang laban ko, sabi ng prinsipe ng 6 na kalaliman. Maaari lamang tayong magkaroon ng isang labanan sa isang pagkakataon sa yugto ng labanan. Sabi ni Qin Yao, nakangiting walang pakialam. Pagkatapos, bigla siyang naging isang light beam at lumipat patungo sa Prince of the Six Abysses. Hindi siya lumaban kay Lin Feng, lumaban siya laban sa kanya. Apoy. Ang karamihan ay nakakita ng karagatan ng itim na apoy na lumitaw sa ilalim ng mga paa ng prinsipe ng 6 na kalaliman. Mukha siyang mabangis. Apoy ng impyerno. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng prinsipe ng 6 na abysses. Gumawa siya ng ilang mga handsil at 6 na vortex ang lumitaw sa paligid niya, na nagmukhang Diyos ng impyerno. Sunugin. Sa ilalim ng mga paa ni Qin Yao, isa pang malakas na apoy ang lumitaw at lumipat patungo sa 6 na puyo ng tubig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1854, Makapangyarihang labanan. Ang Hellfire ni Qin Yao ay makapangyarihan at mapanira, naisip ng karamihan. Sinubukan ng prinsipe ng Six Abysses na pilitin si Qin Yao sa 6 na kalaliman. Galit na sigaw niya at na-condense ng energy niya. Tinatakan ng apoy ang lugar sa paligid ng Prince of the Six Abysses. Ang 6 na impyerno ng prinsipe ng 6 na kalaliman ay masusunog at mawawasak. Naisip ng nagtatakang karamihan. Ikanaway ng prinsipe ng 6 na kalaliman ang kanyang mga kamay at pinalibutan ng mga lilang ilaw si Qin Yao. Sirain. Sigaw ni Qin Yao. Nag-condense siya ng apoy at isang malakas na apoy ng impyerno ang lumitaw sa kanyang kamay. Kumunat ang noo ng Prince of the Six Abysses at mukhang kinakabahan. Pinalo niya ang magkabilang kamao para mag-counter-attack. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala si Qin Yao at naging isang nagngangalit na bolang apoy. Sumabog ang apoy sa bawat direksyon, at napuno ng apoy ang entablado. Parang sihet. Nakarinig ang karamihan ng tao na may umuungol at pagkatapos ay nakita nila ang prinsipe ng 6 na kalaliman na umaalis sa apoy. Nasunog siya lahat. Gaano kalakas. Hindi nakakagulat na siya ay anak ni Ministro Kalasutra. Ilang segundo lang silang nag-away, pero hindi ka panipaniwala. Ang lakas ng prinsipe ng Six Abysses ay kahanga-hanga, ngunit natalo pa rin siya laban kay Qin Yao. Bumaba ka na, utos ni Qin Yao, nakangiting walang pakialam. Ang kanyang ngiti ay larawan ng tiwala sa sarili. May karapatan siyang lumaban kay Lin Feng. Magpapalitan ulit tayo ng pananaw sa cultivation kung may pagkakataon tayo, Prinsesa Qin Yao. Sagot ng prinsipe ng 6 na kalaliman, bago tumalikod at umalis sa entablado ng laban. Ang prinsesa ay lalaban kay Lin Feng. Sa sinaunang pavilion, ang mga henyo doon ay nanalo lahat ng 100 laban. Gayunpaman, nang makita nila kung gaano kalakas si Qin Yao, nagulat din sila. Siya ay isang anak na babae ng ministro, at nagmana ng mga dakilang kapangyarihan. Ang kadugo ng isang cultivator ay halatang may malaking impluensya sa kanilang paglilinang. Sa bleachers, walang pakialam nang umiti si Ministro Kalasutra. Nang makita niya kung gaano kalakas ang kanyang anak, gamaan ang pakiramdam niya. Ang Prince of the Six Abysses ay isang public figure, ngunit mabilis pa rin siyang natalo ng kanyang anak na si Qin Yao. Si Qin Yao ay napakalakas. Sa mga mababang antas na emperador, walang maraming tao ang maaaring talunin siya. Marahil ang tanging makakalaban niya ay ang mga anak ng ibang ministro. Ang mga ministro ay kadalasang nagmamahal sa mga magulang. Napakalakas ni Princess Qin Yao. Ang pagkuha ng 100 tagumpay ay hindi magiging madali para sa taong iyon, pagmamasid ni Wang Zuo, nakangiting magalang. May ibig siyang sabihin ng walang laman.
Tumitilang si Ministro Kalasutra. Ang 100 tagumpay ay talagang mahirap para kay Lin Feng ngayon. Si Ministro Kalasutra ay tumingin kay Ministro Aptala at sinabi, Brother Aptala, humanda ka na ihandog sa aking anak na si Qin Yao ang iyong lotus. Sana makuha ito ng maliit na bata. Walang pakialam na sagot ni Ministro Aptala. Nangako siya kay Lin Feng na kung manalo siya, makakakuha siya ng Blue Aptala Lotus. Kung matalo si Lin Feng, kailangang bigyan ni Ministro Aptala si Qin Yao ng Blue Aptala Lotus, at ang sarili niyang anak na si Qing Qing ay hindi makakamit ang apoy ng impyerno. Lahat ay nanonood kay Lin Feng sa sandaling iyon. Pambihira ang lakas ni Lin Feng. Sa mga mababang antas ng Hell Emperors, siya ay talagang napakalakas. Siya ay nanalo ng 79 na laban at hindi man lang nakapagpahinga. Gayunpaman, mukhang hindi niya kailangan ng isa. Gaano kaiba ang magiging daang laban? Lalo na ngayong lalabanan niya si Qin Yao pagkatapos nitong talunin ang prinsipe ng 6 na kalaliman. Ang karamihan ay hindi nang ahas na hulaan ang resulta ng laban. Pagkatapos ng lahat, ang prinsipe ng 6 Abysses ay isang makapangyarihang cultivator at natalo siya ni Qin Yao, na nangangahulugang mas malakas siya. Ang prinsipe ng 6 Abysses ay mukhang mahina nang humarap sa kanya. Sa makatuwid, malamang na mahihirapan si Lin Feng na manalo sa ika-100 beses. Sanay na ang mga tao na makakita ng mga hindi kapani-paniwalang labanan na may napakalakas na mga henyo. Maraming hindi kapani-paniwalang cultivator ang nagustuhan ng pakikipaglaban sa isang tao kapag naabot na nila ang 79 na tagumpay, ito ay isang nakasisilaw na paraan upang manalo. Kung nagawa niyang talunin si Lin Feng, na walang ibang natalo, kung gayon lahat ay hahangaan siya. Ang taong ito ay nanalo ng 79 na laban, ngunit ngayon ay malamang na matatalo siya dahil si Qin Yao ay mas malakas at may impyerno. Naisip ng ilang tao. Tumingon si Qin Yao at tumingin kay Lin Feng. Tumiti siya ng manipis at umupo sa apoy. Napakaganda niya sa apoy, ngunit nakakatakot din. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nanalo ka ng 79 na laban at iyon ay isang mahusay na tagumpay, ngunit ngayon ay magiging mahirap na manalo sa huli. Nakangiting sabi ni Qin Yao. Gayunpaman, hindi siya mukhang nagsisisi talaga. Magalang lang ang boses niya. Kahit na ang mga anak na babae ng mga ministro ay hindi umaasa sa kanilang mga magulang, umaasa sila sa kanilang sarili. Mahilig sa pakikipaglaban ang dakilang Emperador Song, kaya nagsimula rin ang mga kabataan doon. Noong nakaraan, sikat lang si Qin Yao sa Kalasutra Hell. Sa unang pagkakataon na siya ay nakipaglaban sa Great Imperial Song City, hindi ito upang maakit ang atensyon ng mga tao, ngunit ginawa niya pa rin. Ang layunin niya ay maging malakas. Ang labanan ay hindi maiiwasan at kaaya-aya, kaya kahit wala ang mga ministro doon, ang mga tao ay lumaban pa rin. Binalik ni Lin Feng si Qin Yao ng mahinahon. Alam niyang may tiwala siya sa sarili, ngunit kailangan niyang maging kumpiyansa. Siya ay anak ni Ministro Kalasutra, minana niya ang kanyang makapangyarihang dugo. Bihira ang mga ganyang tao. Siyempre, ang hindi alam ni Qin Yao ay si Lin Feng ay may tiwala din sa sarili, mas higit pa sa kanya. Princess, medyo malakas ka. Gayunpaman, walang makakapidya sa akin na manalo ng 100 beses. Mahinahong sagot ni Lin Feng, ngunit agresibo. Walang makakapidya sa kanya na manalo ng 100 beses, kasama na ang anak ni Ministro Kalasutra. Sige, may makikita tayo ngayon. Nang marinig ni Ministro Aptala si Lin Feng, tumawa siya ng buong puso. Magiging kawili-wili ang labanang ito. Kahit na matalo si Lin Feng, ikalulugod niyang bigyan siya ng Blue Aptala Lotus. Iginagalang kita at talagang naniniwala ako na napakalakas mo, kaya ako ay magiging walang awa. Mag-ingat ka, baka delikado. Tumiti si Qin Yao, tumango kay Lin Feng. Sumagot si Lin Feng, Prinsesa, masyado kang magalang. Sige umatake ka na, biglang lumabas ang apoy mula sa katawan ni Qin Yao. Mukhang dumating si Hell sa entablado ng labanan na tinatakpan ito ng itim na apoy. Ang temperatura ay tumaas, at ang kaluskos at pagputok ng apoy ay napuno ng hangin. Pinalibutan ng malakas na apoy ang katawan ni Qin Yao at nawala siya sa loob nito. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang ilang apoy at tumakbo patungo kay Lin Feng. Nagulat siya, dahil madaling sirain ng mga apoy na ito ang isang katamtamang antas na emperador. Ang kanyang pisikal na katawan ay may lakas ng isang katamtamang antas na emperador, ngunit gayunpaman, ang apoy na iyon ay mapanganib. Pagkatapos nito, lumitaw ang ikatlong apoy ng impyerno at tumaas sa kalangitan. Ang buong yugto ng labanan ay napapaligiran ng apoy ng impyerno. Sigurado ang karamihan na matatalo si Lin Feng. Pinalibutan ng vortex ng Hellfire si Lin Feng at umikot. Ang kapangyarihan ni Qin Yao ay katulad ng lakas ng reincarnation ni Hao Qinglin. Kung pumunta siya dito para magsanay ng cultivation, tiyak na makikinabang siya rito, naisip ni Lin Feng. Ang temperatura ay patuloy na tumataas, at si Lin Feng ay nagsimulang makaramdam ng init. Ang tatlong apoy ay naging napakalaki at bumaba mula sa langit patungo kay Lin Feng. Ang impyerno ay bumabagsak sa kanya. Muling lumitaw ang silhouette ni Qin Yao at tumama siya sa direksyon ni Lin Feng. Hindi makatakas si Lin Feng, at maaaring sirain siya ng apoy. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Feng. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at sa wakas ay gumalaw siya.
Kumalas siya, lumilitaw ang mga nakakasilaw na ilaw sa paligid habang tinatakpan niya ang kapaligiran sa paligid niya. Hindi na siya maapektuhan ng apoy. Pagkatapos ay naglabas siya ng walang kamatayang lakas, na tila isang Diyos. Ang kanyang mga mata ay naging itim na itim habang siya ay pumutok gamit ang mga suntok sa lupa, sinusubukang sirain ang isa sa mga apoy. Marahas na yumanig ang lupa. Pagkatapos ay ginamit ni Linfang ang kanyang setting sun meteorite para atakehin ang pangalawang apoy. Ang mga ilaw ng espada ay pumutol sa hangin at hiniwa ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang mapanirang lakas ng deployment ang nagpakita ng muling lumitaw ang kanyang purple tank. Ito ay parang karagatan at lumipat patungo sa ikatlong apoy. Inilabas ni Linfang ang Deva Marakalpa na lakas at pisikal na lakas upang protektahan ang kanyang sarili habang humahampas siya patungo sa Qingyao. Ang buong kapaligiran ay napuno ng mapanirang enerhiya. Lumitaw ang itim na apoy sa mga mata ni Qingyao. Gusto niyang sirain ang kalooban ni Linfang, ngunit ang malademonyong kalooban ni Linfang ay masyadong malakas, siya ay ganap na hindi naapektuhan. Naramdaman niya ang walang katapusang dami ng hindi nakikitang matatalas na lakas ng espada na nakapalibot sa kanya, at kaagad pagkatapos, isang pader ng mga suntok ng Deva Marakalpa ang gumalaw patungo sa kanya at bumangga sa kanyang kamao. Ang mga itim na ilaw ay sumabog at tinaran ang lahat. Ginamit ni Qingyao ang lakas ng impyerno, isang mapanirang uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mas mapanirang lakas. May tumalsik na maitim na pula, niya iyon. Dumudugo ang kanyang bibig, at pakiramdam niya ay nabali ang lahat ng buto ng kanyang braso. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1855. Isang magandang ani. Ang mapanirang lakas ay hindi pa nakakalat. Ang mga tao ay nakatingin sa entablado ng labanan sa pagtataka. Ang lakas ni Qingyao ay hindi kapanipaniwala, gumamit siya ng kamanghamanghang lakas upang labanan si Linfang. Ang mismong langit ay naging impyerno. Kasabay nito, gumamit siya ng 3 hellfires para palibutan si Linfang. Gayunpaman, masyadong malakas si Linfang. Hindi nila talaga naiintindihan kung paano umatake si Linfang, ngunit ito ay gumana. Tinatakan ni Linfang ang kapaligiran ng lakas ng deployment, at kasabay nito, naglabas siya ng walang kamatayang lakas at kalooban na suntukin siya. Inatake din niya ang unang impyerno na may immortal, kamatayan, kidlat, at earth cosmic energies, 4 na uri ng cosmic energies. Ang pangalawang apoy ay nawasak ng kanyang setting sun meteorite, na naglalaman ng apoy, lupa, hangin, at kamatayan na cosmic energies pati na rin ang sword strength na sinamahan ng apoy at wind cosmic energies, iyon ay kabuuang 6. Ang ikatlong apoy ay nawasak ng isang dambuhalang purple tank na may hindi kapani-paniwalang mapanirang lakas, na naglalaman din ng maraming uri ng cosmic energies. Sa huli, nagbanggaan ang mga kamao ni Qingyao at Linfang, ngunit mas malakas ang suntok niya at natangay siya. Umubo pa siya ng dugo. Si Linfang ay talagang malakas. Ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa at ang kanyang malakas na pisikal na lakas ay kamangha-mangha. Nang kumalat ang chi, nakita ng mga tao si Linfang na nakatayo pa rin doon, ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa hangin. Hindi siya gumagalaw. Walang makakapidyo sa akin na manalo ng 100 beses. Naalala pa rin ng karamihan ang pahayag ni Linfang habang siya ay nakatayo doon ng buong pagmamali. Kahit si Prinsesa Qingyao, ang anak ng isang ministro, ay hindi nagawang talunin siya. Sa sandaling iyon, nasa ere pa rin si Qingyao, malungkot na nakatitig kay Linfang gamit ang kanyang magagandang mata. Nawala siya, at medyo napahiya. Hindi na siya kumpiyansa gaya ng dati. Natalo ka, matulunging sabi ni Linfang. Natalo ka, kaya bumalik ka. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Qingyao. Hindi na siya ngumiti. Naglabas siya ng mas maraming apoy. Tapos na ang laban. Kung pipilitin mo at gusto mong ipagpatuloy ang pakikipaglaban, hindi ko magagarantiya na magiging ligtas ito para sa iyo. Mahinahong sabi ni Linfang. Ang mga tao ay namangha. Binyantaan ba siya ni Linfang? Sinadya talaga ni Linfang na siya ay naging maawin, na kontrol niya ang kanyang sarili. Kung hindi, hindi na magmumukhang tao si Qingyao. Ang mga kabataan ay magiging mapag-aalinlanganan sa mga darating na taon. Sabi ni Ministro Aptala, nakangiti ng malawak. Si Linfang ay isang masigasig na cultivator at nakikita niya iyon. Kung may nagpalaki sa batang iyon ng tama, magiging isang mahusay na emperador siya balang araw. Siya ay napakatalino, tiyak na magagawa niyang maging ministro balang araw at maging pinuno ng isang hukbo. Nang marinig ni Qingyao si Linfang, tinitigan niya ito ng malamig. Nakakagulat na ng ahas si Linfang na sabihin na siya ay naging maawin. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, si Linfang ay hindi. Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng mas maraming enerhiya, ngunit sa sandaling iyon, may namagitan. Qingyao, tama na. Ito ay ang kanyang ama, si Ministro Kalasutra. Dahan-daang lumingon si Qingyao at tumingin sa kanya. Sige, bumalik ka, sabi ni Ministro Kalasutra sabay tango. Nanatiling tahimik si Qingyao ng ilang segundo, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang ama, naalala niya ang kanyang chi at masunurang tumanggo bago bumalik sa kanya. Sobrang sakit pa rin ang braso niya. Maraming napakalakas na cultivator dito sa mga yugto ng labanan. Balang araw, kapag sumali ka sa gobyerno, ikaw ay magiging isang nakakasilaw na cultivator. Nakangiting sabi ni Ministro Kalasutra.
Kahit na natalo ni Lin Fang ang kanyang anak, hindi siya galit. Pagkatapos ng lahat, sina Lin Fang at Qin Yao ay naglaban ayon sa mga patakaran sa opisyal na yugto ng labanan ng lungsod. Pinukaw pa ni Qin Yao si Lin Fang. Kahit na siya ay may mataas na katayuan sa lipunan, wala siyang dahilan para magalit kay Lin Fang. Bukod dito, siya ay isang ministro, at siya ay isang Celestial Emperor sa impyerno. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Kahit na nasugatan ni Lin Fang si Qin Yao, ang mga pinsala ay hindi masyadong malala. Si Lin Fang ay nagturo sa kanya ng magandang aral. Nakapagtataka, napakalakas ng isang hindi kilalang binata. Siyempre, medyo naiinis pa rin si Ministro Kalasutre dahil nawalan siya ng mukha kay Ministro Aptala. Ching, ang impyernong apoy na ito ay regalo sa iyo ni Uncle Kalasutra. Sabi ni Ministro Kalasutre kay Ching habang ipinapadala sa kanya ang apoy ng impyerno na may kilos. Gayunpaman, hindi ito sumabog, dahan-dahan lang itong gumalaw patungo sa kanya. Nakipagpustahan ng mga ministro, kaya hindi tumanggi si Ching sa apoy ng impyerno. Tumiti siya ng manipis at tumanggo para tanggapin iyon. Tiningnan ni Ching ang apoy sa kanyang kamay at ngumiti sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi ako fire cultivator. Kung hindi, ang impyernong apoy na iyon ay magpapalakas sa akin. Kahit hindi ka fire cultivator, maaari mo itong baguhin at gamitin para sa iyong sariling interes. Nakangiting sabi ni Ministro Aptala. Iniunat niya ang kanyang kamay, at ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha ay lumitaw bilang isang blue Aptala lotus na ipinakita. Tumingin si Ministro Aptala kay Lin Fang at ngumiti. Bata, para sa iyo ito. Ipinangako ko ito, nanalo ka ng 100 laban, mangyaring kunin ito. Ang Blue Aptala Lotus ay lumutang patungo kay Lin Fang. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinawakan ang lotus, naramdaman ng mahiwagang lakas nito. Naglalaman ito ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Maraming salamat sa iyong magandang regalo, Ministro. Tumiti si Lin Fang, yumuko ng malalim. Tubos ang pasasalamat ni Lin Fang. Ang Blue Aptala Lotus na ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Nakikita ko na kinokontrol mo ang apoy na cosmic energies, at ang iyong kamatayan cosmic energies ay makapangyarihan. Ang hellfire na ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa iyo, kaya ibinibigay ko ito sa iyo. Marahan ng umiti si Ching, parang napakatamis. Binato niya si Lin Fang ng hellfire. Ang mga tao ay namangha. Napakaswerte talaga ni Lin Fang. Nakuha niya ang Blue Aptala Lotus at ang hellfire. Gayunpaman, karapat-dapat din siya. Kung hindi siya naging malakas, hindi siya mananalo ng 100 beses, at wala siyang makukuha. Prinsesa, ito ay Reg Along natanggap mo, pakiramdam ko ay may ninanakaw ako sa iyo. Sagot ni Lin Fang. Nakuha ni Ching ang apoy ng impyerno mula kay Ministro Kalasutra, at ngayon ay ibinibigay niya ito sa kanya. Natouch siya. Hindi ko kailangan ng apoy na iyon. Ikaw ay magiging mas malakas ng mabilis dito. Hindi magagalit sa akin si Tio Kalasutra. Sabi ni Ching nang umiti rin sa kanya. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Ministro Kalasutra. Lin Fang, handa itong ibigay sa iyo ni Ching, kunin mo na lang. Salamat, Ginang. Masaya at magalang na sabi ni Lin Fang. Natanggap niya ang Blue Aptala Lotus at Hellfire. Sa sandaling iyon, isang silweta ang bumangon sa hangin at dumapo sa entablado ng labanan. May dalang medalya ang opisyal, may nakasulat na song. Iniharap niya ito kay Lin Fang at same time na sinabi. Nanalo ka ng 100 beses, ito ang iyong medalya. Maaari kang sumali sa gobyerno at maging miyembro ng Hukbo ngayon. Salamat sir. Sagot ni Lin Fang, tinanggap ang medalya ng Great Imperial Song City. Ilagay ang iyong makajos na kamalayan dito. Sabi ng opisyal, ang mga mayari ng mga medalya ay naglagay ng kanilang makajos na kamalayan sa kanila upang pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang mga tao ay hindi maaaring pekain o gamitin ang mga ito. Kung namatay si Lin Fang, masisira lang ang medalya. Ginawa ni Lin Fang ang sinabi sa kanya, at sinabi ng tao. Lin Fang, nanalo ka ng 100 laban. Ngayon, maaari ka na ring sumali sa mga nakamit na katulad mo. Kung matalo mo ang siyam na iba pang mga nanalo, magkakaroon ka ng mga pribilehiyo. Gusto mo bang makinabang sa programang iyon? Gusto kong sumali. Sumang-ayon si Lin Fang, walang pag-aalinlangan na tumanggo. Isa na naman itong pagkakataon, hindi niya ito hinayaang makalagpas sa kanya. Sige, dahil gagawin mo, mangyaring samahan sila sa mga pavilion at magpahinga. Kapag natapos na ang lahat ng laban, maaari ka nang magsimulang lumaban muli. Tumiti ang opisyal. Tumingin si Lin Fang sa mga cultivator sa mga pavilion, nauunawaan na ang mga taong iyon ay nanalo din ng 100 laban. Hindi niya iyon alam noon pa. Pumunta siya sa isang pavilion.